ng Diyos Amang masintakin. Ika'y hari ng Israel. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ni Apostol San Bartolome, isa sa 12 apostol na pinili ni Jesus. Sa atin pong unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag ay nakita o ipinakita kay Juan ang langit at kung saan naroroon ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Ang pader ng lungsod ay meron ding 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol. Isa doon si Bartolome. Bagamat sa atin pong ebanghelyo, wala tayong narinig na pangalang Bartolome, kundi Felipe at Natanael. So si Natanael at si Bartolome ay iisa. Malinaw po ba? Ayan. So ano ba yung nangyari at naging proseso na kailangan natin mas maintindihan? Unang nakilala ni Felipe si Jesus o nakita ni Felipe si Jesus. Sabi nga dito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret. Ipinakilala ni Felipe kay Bartolome o Natanael si Jesus. At pagkatapos noon ay kinilala naman ni Jesus si Natanael. Sabi nga po dito, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng igos. At nang ipahayag ito ni Jesus, ang kasunod naman ay ang pagpapakilala naman ni Natanael kay Jesus. Ang sabi po dito, "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos." Minsan may mga taong magiging daan para makilala natin si Jesus. Pero hindi magtatapos doon, kundi ipagpapatuloy mo
ang pagpapakilala kay Jesus. At ang isang katangian na dapat nating taglayin kung tayo po ay magpapakilala kay Jesus. Kasi, alam na natin yon. Kilala tayo ni Jesus. Kilala tayo ng Diyos. Kahit anong pagtatago ang gawin natin, kilalang kilala tayo ng Diyos. Tayo yung dadaan sa proseso ng pagkilala kay Jesus. At kapag nakuha na natin yung parang sapat na kaalaman tungkol kay Jesus, tayo naman ngayon ang magpapakilala kay Jesus. Pero yung sinasabi kong pong katangian na dapat nating pagtuunan ng pansin, sabi po kasi dito nang ipakilala ni Jesus si Natanael, sabi niya, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, hindi magdaraya. Po pwedeng sabihin hindi nagdaraya sa kanyang trabaho, hindi nanloloko, kundi yung sa kanyang pagkatao, hindi nagkukunwari para lamang ma-impress ang mga tao sa kanya. Na siyang nakakapagod, sa panahon natin ngayon, napapagod, nai-stress ang napakaraming tao dahil lamang sa pagkukunwari. Gusto nilang matanggap sila ng mga tao ayon sa pamantayan ng mga tao, sa pamantayan ng mundo, sa itsura, sa katawan, sa pag-iisip, lahat. Kaya marami sa atin confused na. Naguguluhan na tayo. Sino nga ba talaga tayo? So paano natin maipapakilala sa Jesus kung mismong tayo, hindi na natin kilala ang ating mga sarili? Ganon kahalaga, yung mga bagay na dapat din natin pagtuunan ng pansin. Kung gusto mong magpostura, kung gusto mong magayos, gusto mong magpa-sexy, gusto mong mag-makeup, gawin mo dahil kilala mo ang sarili mo, hindi dahil sa gusto mo lang magpakilala sa mga tao ayon sa gusto nila at inaasahan nila na inaakala mong matatanggap ka nila. Ulitin ko ulit, Nakilala at kinilala ni Jesus si Natanael bilang isang hindi magdaraya, totoong Israelita. So, wag natin pagtuunan ng pansin yung magpe-pretend tayo nang hindi naman talaga tayo yun. Na minsan napapasama o mas madalas napapasama lang tayo. At kapag napapasama naman tayo, wala naman pakialam sa atin yung mga taong pinagpapa-impressan mo. Matuto kang mag-express ng tunay mong damdamin, ng tunay mong pagkatao bago ka magpa-impress. At tandaan mo ulit, kilala ka ng Diyos, tanggap tayo ng Diyos. Amen?